Nagpadala lang ako ng isang email bago ako graduate. Pero hindi ko inasahan na makukuha nito ang atensyon ng matataas na opisyal ng militar ng bansang Dragon. Libu-libong armadong sundalo ang kinansela ang kanilang ensayo. At magdamag na pumasok sa emergency combat ready status. Mabilis na pinalibutan ng mga armed helicopter ang syudad. At lahat ng ito ay dahil lang sa bisperas ng aking pagpasok sa Longbow Science University. Bigla akong nakatanggap ng expulsion notice mula sa eskwelahan. May mahalaga akong sasabihin. Si Fang Yu ang kulelat sa mock exams. Kaya kinakansela ang kanyang karapatan na kumuha ng college entrance exam. Ayon sa utos ng eskwelahan, ikaw na ang kusang umalis sa eskwelahan. Bigla na lang parang sumabog ang utak ko. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako taga-mundong ito. Pagdating ko rito, bigla na lang na-activate ang sleep god system ko. Kailangan ko lang makumpleto ang 2,000 oras ng tulog sa klase. Para ma-activate ang system at makakuha ng reward. 3 taon kong pinaghirapang matulog sa klase. Kailangan ko na lang makapasa sa exam para sa Longbow Science University. Para may angat ko na ang aking bansa. Tapos ngayon, gusto ninyo akong paalisin. Hindi ako papayag. Sa anong dahilan? Wala kayong karapatang alisin ang college entrance exam eligibility ko. Nanlisik ang mga mata ko habang mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao. Itong si Liu Bo, ganun na lang kadali. Gustong sirain ang kinabukasan ko. Pero kasabay nito, hindi na ako mapakali sa kaba. Kung hindi ako makakapasok ng kolehiyo, lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ba't masasayang lang? Baka mas mabuting pumayag ka na lang. Hindi lang naman ang college entrance exam ang tanging daan. Sa sandaling iyon, ang katabi ko na si Lee Fair ay nagsalita rin para pakalmayin ako. Ang mga marka ni Lee Fair ang pinakamataas sa buong school year. Ang dahilan kung bakit kami naging magkatabi ay dahil may mga pagkakataong nahirapan siya sa isang problema na kahit anong gawin niyang pag-iisip ay hindi niya mahanapan ng solusyon. Pero nang minsang napadaan ako, isang sulyap ko lang, ay nasagot ko na kagad. Inakala niyang isa akong super genius na nagtatago ng totoong kakayahan. Pero habang lumilipas ang panahon, hindi na ako muling nagpakita ng anumang talino ng isang henyo. Oo nga pala, hindi lang naman ang college entrance exam ang paraan para magtagumpay. Meron pa naman akong system. Naalala ko ang ibinigay ng sistema. Ang mga partial blueprint ng isang Chinook attack helicopter. Kung ipapasa ko ang mga blueprint na ito, magkakaroon kaya ako ng pagkakataong matanggap sa Dragon Tech University. Habang lalo ko itong iniisip, lalo akong naniniwala na posible. Ang mga blueprint ay nasa isip ko lang. Hindi lang sobrang detalyado ang bawat parte. Pati na rin ang proseso ng paggawa ay malinaw na nakasaad. Dapat tandaan na ang proseso ng paggawa ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit nakalasin mo pa ang bawat isang pyesa, hindi mo ito magagaya ng perpekto. Ang pangunahing dahilan ay dahil hindi mo mauunawaan ang proseso ng paggawa. Mga pyesa na mukhang magkasing laki, pero kapag pinagsama-sama ay hindi aabot sa kinakailangang performance. At ang mas ikinagulat ko pa, ay ang katotohanang perpekto kong naiintindihan ang lahat ng blueprint na ito. Mukhang lahat ng bagay na gantimpala mula sa sistema, ay ganap na nagiging parte ng kaalaman ko. Ngayon, ang pinakamahalaga ay magmadali, at gawing digital copy ang lahat ng nasa isip ko. Dahil napakarami talaga ng impormasyong ito, kailangan kong kumilos agad. Kinuha ko ang bag ko at dirdiretsong lumabas. Pero bigla akong tinawag ni G. Fair na nasa likuran ko. Hindi pa tapos ang klase. Saan ka pupunta? Sa computer shop. Pag nakapasa ako sa Dragon Tech University, babawi ako sa'yo, pangako. Pero sa sumunod na sandali, umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan sa classroom. Hahaha, Dragon Tech University. Grabe, tawang-tawa ako, na naginip pa yata to ng gising. Baka naman nasiraan na yan ng bait. Mag-aaral para sa university sa computer shop. Sa gilid, galit na galit din si G. Fair. Iniisip pa naman niyang tulungan ako kanina. Pero sa ganitong sitwasyon, pagko-computer pa ang inaatupag ko. Kumari pa ako ng takbo papunta sa computer shop sa tabi ng eskwelahan. Umupo ako sa harap ng computer at nagsimulang mag-type ng sobrang bilis sa keyboard. Itinala ko ang lahat ng impormasyong nasa isip ko. Samantala, sa loob ng Dragon Tech University Research Institute, si Dean Lee Aguo ay nag-overtime hanggang gabi. Maging ang assistant niya ay hindi na makatiis sa nakikita. Dean, kung araw-araw po kayong mag-overtime ng ganito, baka po bumigay ang katawan nyo. Si Dean Lee Aguo ay mahigit 60 taong gulang na. At puro puti na ang kanyang buhok. Ang maraming taon ng pag-aalala at pagod ay nagpamukha sa kanya na napakatanda. Masyado pa ring nahuhuli ang ating basic science. Inilagay ng Amerika ang kanilang mga Chinook heavy helicopter dito sa atin. Pero hindi man lang natin sila kayang kopyahin. Ngayon, kung saan-saan sila nagyayabang ng kanilang lakas. Para lang tuyain tayo, kung kaya rin lang natin gumawa ng mga heavy armed helicopter. Siguradong hindi sila magiging ganoon kayabang. Malalim na napabuntong hininga si Lee Aguo. Puno ng pagkadismaya. Dean, sobrang pagod na po kayo sa trabaho. Tapos kasabay pa niya ng pagiging vice chancellor nyo ng universidad. Napakalaki na po ng pagsisikap na ibinigay nyo. At saka, malapit na ang college entrance exams ngayong taon. Siguradong mas maraming mahuhusay na estudyante ang mag-a-apply sa ating Dragon Tech University.
Naniniwala po ako na ang teknolohiya natin ay magkakaroon din ng breakthrough sa lalong madaling panahon. Oo nga, parami ng parami ang mga kabataang handang maglingkod sa bayan. Naniniwala akong mas lalo pang lalakas ang ating bansa. Nang mabanggit ang mga ito, medyo gaman ang loob ni Lee Guo. Sa kabilang banda, sa eskwelahan, nang malapit nang matapos ang evening self-study, tumingin si Lee Fear sa bakanteng upuan sa tabi niya, at napansin niyang hindi pa ako nakakabalik. Talaga bang tuluyan na siyang sumuko sa sarili niya? Pakiramdam ko, hindi naman ganoong klaseng tao si Fang Yu. Ano ba talaga ang iniisip niya? Gulong-gulo ang isip niya. Maaaring hindi alam ng iba, pero dahil magkatabi kami sa upuan, alam niyang isa talaga akong napakatalinong tao, na basta't magsisikap lang ako, siguradong makakapasok ako sa isang magandang universidad. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit kailangan kong matulog araw-araw sa klase. Pagdating ng uwian, hinanap niya ang class advisor namin na si Liu Bo. Si Lee Fear ang academic monitor ng klase, at napakahuhusay ng mga grado niya sa lahat ng subject. Kahit ang class advisor niya ay napakarespetado sa kanya. Lee Fear, anong kailangan mo? Sir, sana po ay mabigyan ninyo si Fang Yu ng pagkakataong makakuha ng college entrance exam. Naniniwala po ako na siguradong makakapasa siya sa universidad. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Liu Bo at sinabing, ang kailangan mong gawin ngayon ay mag-aral ng mabuti. Sa exam, sapat nang gawin mo lang ang iyong normal na galing. Ikaw ang pinakamalaking pag-asa ng eskwelahan natin. Nakasalalay sa'yo kung makakapasok tayo sa mga nangungunang universidad. Tungkol naman sa pagpapatalsik kay Fang Yu, desisyon na iyon ng eskwelahan. Wala akong magagawa. Talaga po bang wala ng kahit kititing na pag-asa? Nasa pinakakritikal na tayong panahon ngayon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang mga estudyanteng tulad ni Fang Yu, kahit ilang pagkakataon pa ang ibigay mo sa kanya, wala ring silbi. Pagkatapos kong mamalagi sa internet cafe ng ilang araw, sa wakas ay naayos ko na ang lahat ng mga dokumento. Ngayon, tapos na rin ang college entrance exam. Malapit nang ilabas ang mga resulta. Nag-research ako online tungkol sa mga detalye ng Longhai University. Mayroon din palang email ang Longhai University para sa mga submission ng mga imbensyon mula sa publiko. Kung may magagandang ideya at mga patent, lahat ay maaaring ipasa sa pamamagitan ng email na ito. Pagkatapos kong may padala ang lahat ng dokumento, sa wakas ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Itong mga nakaraang araw, sa internet cafe na ako kumakain at umiinom. Ngayon, isa na akong alamat sa internet cafe. May mga nagpupustahan pa nga, kung gaano ako katagal magtatagal sa internet cafe. Sa puntong ito, umaasa ako na ang mga eksperto ng Longhai University ay makikita agad ang mga dokumentong ito. Huwag sanang lumampas sa deadline ng admission. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, kailangan ko na lang maghintay ng balita. At dahil ilang araw at gabi na akong walang tulog, nakatulog ako habang nakasubsob sa mesa. Dahil kinansela na ng eskwelahan ang karapatan kong kumuha ng college entrance exam. Wala na akong ibang pagpipilian kundi umuwi at maghintay ng balita. Samantala, sa loob ng Research Institute ng Longhai University, ang assistant ni Lee Guo ay regular na tinitingnan ng email para sa mga submission. Kaya lang, sa loob ng maraming taon, napakakaunti lang talaga ng mga nakapagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Tutal, paano nga ba malalaman ng isang ordinaryong tao ang tungkol sa pananaliksik ng mga armas? Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong trabaho. Tinitingnan lang niya kapag may bakanteng oras. Nang bigla siyang makakita ng isang email na may pamagat na teknolohiya sa paggawa ng Chinook armed helicopter. Napailing na lang siya sa pagkadismaya. Grabe, ang yabang naman ng dating. Hindi niya alam kung sino na namang nagbibiro. Kung alam lang ng isang ordinaryong tao ang ganitong teknolohiya, ang maraming taon ng pagsisikap ni Academic Qian Li, hindi ba't masasayang lang ang lahat? Itinuring lang ng assistant ang email na ito bilang isang larwang modelo na gawa-gawa lang ng kung sino. Mukha itong kapanipaniwala sa unang tingin. Halos pareho ang itsura at nakakalipad pa nga, pero wala itong anumang silbi para sa gamit militar. Kahit na hindi niya ito sineseryoso. Pero ayon sa mga patakaran, kailangan niyang basahin ang bawat email. Nang basta na lang niyang buksan ang email, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Napakadetalye ng mga data at blueprint sa loob nito. Mas pino pa kaysa sa mga profesional na blueprint mula sa Technical Institute. Mula sa itsura at sukat hanggang sa proseso ng pag-assemble, lahat ay napakalinaw na nakamarka. Ang assistant ay nagtatrabaho kasama si Lee Guo sa pagsasaliksik sa pagreplika ng Chinook armed helicopter. Kaya pamilyar na pamilyar siya sa ilang mga datos. Ang mga datos na nakamarka sa mga blueprint sa email ay kamangha-manghang eksaktong-eksakto sa mga nasukat nila. Maliban na lang sa ilang napakaliit na pagkakaiba. Natulala ang assistant nang makita niya ang napakalaking file. Inabot siya ng mahigit 2 oras sa mabilisang pag-scan pa lang. Mukhang, totoo ang mga blueprint na ito. Kumakabog sa sobrang pananabik ang puso ng assistant. Pakiramdam niya ay hindi ito kapanipaniwala. Sino ba namang tao ang makakagawa ng ganito kaitalye na impormasyon? Dapat tandaan na ang lahat ng impormasyon tungkol sa Chinook ay itinuturing na classified document ng gobyerno. Imposibleng ninakaw ito mula sa Research Institute at saka ipinadala. Walang sino man ang may ganoong kakayahan.
Pero heto't may isang taong nakakaalam ng ganito kay-detalye na mga blueprint. Mas detalyado pa nga kaysa sa mga materyales na mayroon ang mismong Research Institute. Tiningnan niya kung sino ang nagpadala. Fang Yu, mula sa Jingzhou High School, 2nd taon, Seksyon 2. Ano, hindi naman to biro, di ba? Isang high school student, nakayang pag-aralan ng lahat ng data tungkol sa tiyanok. Kitang-kita sa mukha niya ang hindi paniniwala. Patagal siyang natulala sa harap ng computer. Saka lang niya naisip na kailangan niyang i-report agad ang bagay na ito. Kay Academic Qian Li Eguo. Kung totoo ba talaga ang data na ito? Si Academic Qian Li lang ang makakapagkumpirma. Kahit hating gabi na, sigurado siyang nag-overtime pa si Li Eguo. Hay, bigo na naman ang kalkulasyon na to. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Li Eguo. Hindi niya talaga matanggap ang pagkatalo. Bigla niyang naalala ang huling beses na nakita niya ang mga weapon expert ng Amerika. Binigyan namin kayo sa China ng attack helicopter. Ilang dekada na ang nakalipas. Bakit hanggang ngayon, hindi niyo pa rin magaya? Masyadong mahina ang teknolohiya niyo sa China. Kahit manggaya lang, hindi nyo pa magawa. Bigyan man namin kayo ng 30 taon pa. Hinding-hindi nyo kami matatalo. Habang tinitingnan ng kanilang sobrang mayabang na mga itsura, pahigpit na ikinuyom ni Li Eguo ang kanyang mga kamao noon. Nanumpa siyang gagawin niya ang lahat para mabuo ang Chinook attack helicopter. Pero ang teknolohiya sa makina na mayroon sila ngayon, ay sadyang napakahina. At saka, ang dalawang propeller ng Chinook attack helicopter, ay parehong gumagamit ng single-axis drive. Ang dalawang teknolohiyang ito ay parang mga bundok na imposibleng akyatin. Habang si Li Eguo ay problema. Pabilis na tumakbo palapit ang kanyang assistant. Chancellor, may magandang balita po. Habang tinitingnan ng kanyang assistant na habol ang hininga, naguguluhan ang itsura ni Li Eguo. Sa ganitong oras, anong magandang balita pa ang pwedeng dumating? Noong tiningnan ko po ang email kanina, may nakita po akong nagpadala ng isang file na naglalaman ng data para sa paggawa ng Chinook. Sobrang detalyado po, tingin ko sa pag-develop natin ng heavy-duty helicopter. Siguradong makakatulong ito. Narinig ni Li Eguo ang sinabi niya. Ngunit hindi siya natuwa ni Katie Ting. Anong problema? Kahit ang gobyerno, hindi magawang kopyahin ang Chinook helicopter. Paanong magagawa yan ng isang submission lang galing sa isang sibilyan? Mapait na napangiti si Li Eguo. Wala siyang kahit anong inaasahan dito. Kung isang partikular na patent lang ang na-research nila, baka may pakinabang pa. Pero ang pag-develop ng isang buong Chinook na isang napakalaking proyekto, ay hindi basta-basta magagawa ng isang tao o isang kumpanya lang. Imposibleng mangyari yun. Direktor, tingnan nyo na lang po muna. Sa totoo lang po, akala ko rin noong una imposible. Pero noong binuksan ko ang email, nakita kong sobrang detalyado ng data sa loob. Maraming data ang kaparehong-kapareho ng mga sukat na nakuha natin. Pakiramdam ko, hindi peke ang impormasyong ito. Talaga, may ganyang bagay pala. Alam naman nating maliban sa ahensya natin, walang sino man sa bansa ang nakasali sa pag-disassemble ng Chinook armed helicopter. Paano magkakaroon ng detalyadong data ang iba? Naging seryoso ang ekspresyon ni Li Eguo. Kasabay nito, naging mausisa rin siya. Isinaksak ng assistant ang USB sa computer at binuksan ng files. Isang tingin pa lang, nanlaki na ang mga mata ni Li Eguo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Paanong naging posible to? Ang data dito ay mas detalyado pa kaysa sa nakuha natin. Hindi lang sukat ng mga pyesa ang nandito. Pati na rin ang proseso ng pag-assemble ay malinaw na nakasulat. Diyos ko, hindi ba't ito na ang detalyadong manufacturing blueprint? Habang tumatagal ang pagtingin ni Li Eguo, lalo siyang nabigla. Nang ikumpara niya ito sa sarili nilang data, doon niya napagtanto. May problema pala sa mga sukat nila. Dahil kinalas na ang mga pyesa, may mga gasgas at pagkasira na ito. At dahil na rin sa pagkakaiba ng temperatura, naging mali ang ilang data na nakuha nila. Kaya pala hindi gumana ng maayos ang helicopter na kinopya natin. Bilis, pumunta ka sa bahagi ng makina. Ang makina ang pinaka-importante sa lahat. Mabilis na inilabas ng assistant ang bahagi ng makina. Pinag-aralan nila itong dalawa ng maigi. Kinumpirma nilang totoo talaga ang teknolohiyang ito. Tawagan agad ang lahat ng technical personnel ng Research Institute. Sabihin sa kanilang magmadaling pumunta rito lahat. At hindi sila pwedeng maglabas ng anumang impormasyon kahit kanino. Pagdating nila, kukunin ang lahat ng cellphone. Ang lahat ng mangyayari ay dapat manatiling mahigpit na sekreto. Oo nga pala, alamin nyo agad kung sino ang nagsumite ng mga dokumento. Hanapin nyo siya sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay bigyan siya ng proteksyon. May isa pa po akong bagay na hindi nasasabi sa inyo. Nakita ko po ang pagkakakilanlan ng nagpadala. Mukhang isa po siyang estudyante sa grade 12. Nang marinig ito, agad na natigilan si Li Eguo. Ano? Isang estudyante? Paanong mangyayari yon? Mukhang ayaw ilantad ng taong ito ang kanyang pagkatao. Baka ginamit lang niya ang pagkakakilanlan ng iba para ipadala ito. Dahil kaya niyang masterin ng teknolohiya sa paggawa ng Chinook, kailangan natin siyang makumbinsing maglingkod sa bansa anuman ang mangyari. Hayaan na lang natin ang security department ang mag-imbestiga. Hanapin niyo agad ang taong to. Sige, iipunin ko na muna ang mga technical personnel.
Pagkatapos nito, may tinawagan si Lee Aguo sa telepono. Lee, bakit napatawag ka ng ganitong oras? Zhao, gusto kong humingi ng tulong sa inyo para maghanap ng isang tao. At kailangan nyo siyang protektahan ng mabuti. Napakalaki ng magiging pakinabang ng taong to sa gobyerno natin. Pagkatapos ng tawag, muling umupo si Lee Aguo sa harap ng computer. Tuwang-tuwa niyang tiningnan ang bawat data. Marami ring mga formula na nakasulat doon. Kumuha ng panulat si Lee Aguo at nagsimulang mag-compute. Nalaman niyang tama lahat ng mga formula. Hindi nagtagal, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga researcher. Dean, pinatawag niyo kami ng apurahan. Ano po bang nangyari? Pagkatapos, tumayo si Lee Aguo. Seryoso ang kanyang mukha nang sabihin niya sa lahat. Mula ngayon, bawat salita at bawat letter na sasabihin ko, kailangan ninyong lahat na sundin ng mahigpit. Nang marinig ito ng lahat, nagkatinginan sila sa pagtataka. May nangyari bang malubha? Ngayong araw, nakatanggap tayo ng isang dokumento na ipinadala mula sa isang sibilyan. Ito ay napakadetalyadong mga blueprint sa paggawa ng isang Chinook attack helicopter. Bawat datos na nakasulat doon ay detalyado at eksakto. Sinilip ko ito at sa tingin ko ay totoo. Pero, ang siyensya ay isang bagay na nangangailangan ng masusing pag-aaral. Kaya pinapanta ko kayong lahat dito para suriin itong mabuti at ng buo. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa isang opisyal na sikreto. Simula ngayon, dito na kayo kakain at matutulog sa Research Institute. At walang ni isang salita ang pwedeng lumabas tungkol dito. Ang marinig ito ng lahat ng mananaliksik. Hindi sila makapaniwala, mula nang makuha natin ang Chinook attack helicopter na ito. Ilang dekada na natin itong pinag-aaralan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano ito kopyahin. Tapos may isang sibilyan lang pala na nakagawa ng mga blueprint nito. Hindi ba't parang isang kwentong barbero lang to? Dean Lee, hindi po ba kayo nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Bilisan nyo, ay assign na ang mga gawain. Kailangang kumpirmahin agad ito ng lahat. Agad-agad, ang mga taga-Research Institute ay nagsimula ng magtrabaho ng puspusan. Pero habang pinag-aaralan nila ito, lalo silang namangha at kinabahan. Napakasapol ng bawat datos dito. Pwede na itong gamitin diretso para sa produksyon. Pero, may napansin silang isang problema. Hindi kumpleto ang mga blueprint na ito. May mga kulang na napakahalagang bahagi. Biglang nataranta si Lee Aguo. Kung wala tayong kumpletong mga blueprint, hindi pa rin natin magagawa ang Chinook. Kailangan nating mahanap sa lalong madaling panahon kung sino man ang may hawak ng mga dokumentong ito. Kahit ano pa ang maging kapalit, labis na nasasabik si Lee Aguo. Sakto namang biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin ni Lee Aguo sa caller ID, si Director Zhao pala ng Ministry of State Security. Kumusta, Academic Ian Lee? May resulta na ang investigasyon na ipinagawa mo sa akin. Ang pangalan niya ay Fang Yu. Isa siyang high school student mula sa Jingzhou. Yung mga dokumentong tinutukoy mo, na-upload ang mga iyon mula sa isang internet cafe sa tapat ng eskwelahan. Ano, sigurado ka ba? Sa isang internet cafe talaga niya in-upload. Sa pamamagitan ng surveillance footage. Nakita namin siya habang ina-upload ang mga dokumento sa computer. Siguradong sigurado iyon. Biglang napagtanto ni Lee Aguo kung gaano kakritikal ang sitwasyon. Bilis, kailangan ninyong kumilos agad. Kunin ninyo ang computer na yun sa lalong madaling panahon. Napakasensitibo ng mga impormasyong nakalagay dyan. Kahit isang bakas lang ang maiwan. Magiging napakagrabe ng kahihinatnan kapag nalaman ito ng iba. Ano ba talagang klaseng impormasyon yan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Nagtataka si Zhao Tianlei. Bakit biglang magkaka-interes ang isang akademikian sa isang estudyante? Hindi ko pa masasabi sa iyo sa ngayon. May kinalaman ito sa isang state secret. At napakahalaga nito. Naging seryoso na rin ang tono ni Zhao Tianlei. Naiintindihan ko. Agad akong mag-uutos na kunin ang computer na iyon. Hindi pwede. Mas mabuti kung kaunti lang ang makakaalam tungkol dito. Gusto kong kayo mismo ang personal na mga siwa nito. Pagkasabi niyon, naintindihan na rin ni Zhao Tianlei ang kahalagahan ng sitwasyon. Gusto ring makita ni Lee Aguo ng personal ang high school student na ito. Para kumpirmahin kung siya nga mismo. Ang nag-upload ng mga dokumento. Kung totoo nga iyon, ibig sabihin, ang mga blueprint para sa paggawa ng Chinook ay talagang gawa nga ng high school student na ito. Magpapadala na ako ng mga tao para sunduin ka. Darating sila sa loob ng 10 minuto, pinakamatagal na. Pagkasabi nito, ibinaba na ni Zhao Tianlei ang telepono. Huminga ng malalim si Lee Aguo. Para pakalmayan ang kanyang sarili. Malinaw ba sa inyong lahat? Manatili kayong lahat para ipagpatuloy ang pag-aaral sa mga materyales. Kapag nasigurado nating walang problema, simulan agad ang produksyon sa lalong madaling panahon. Ako mismo ang pupunta para makipagkita sa taong nagbigay ng mga impormasyon. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa National Security, isa nga siyang estudyante mula sa Jingzhou High School. Kung talagang siya ang gumawa ng lahat ng ito, iminumungkahi kung bigyan siya ng special admission sa Dragon Science University. Siya ang uri ng talento na talagang kailangan ng bansa. Kung isa nga siyang henyo, ang paglilingkod niya sa bansa ay hindi lang makakabuti para sa Dragon Science University, kundi magkakaroon din ito ng malaking kontribusyon para sa buong gobyerno. Sunod-sunod na tumango ang lahat bilang pagsang-ayon.
At lahat sila ay sabik na makilala sa lalong madaling panahon ang binatang ito. Gusto nilang malaman kung paano niya nagawang makabuo ng isang napakakomplikadong teknolohiya. Ipagpatuloy niyo lang ang magandang trabaho. Pupunta na ako ngayon sa Jingzhou para personal ko siyang sunduin pabalik. Isinama ni Li Aiguo ang kanyang assistant at agad na tinawagan ng guro mula sa admissions office ng universidad. At sumakay sa private plane ng National Security papuntang Jingzhou. Samantala, ako naman, magdamag na natulog sa internet cafe. Pagkagising ko, naisip kong pumunta sa eskwelahan para ayusin ang mga gamit ko. Tapos, uuwi na sa bahay para maghintay ng balita. Basta matanggap lang nila ang mga impormasyong pinadala ko. Siguradong makukuha ko ang atensyon ng mga eksperto. Saktong tanghalian na para kumain. Pagbalik ko sa dorm, nakita kong nakatambak sa pasilyo ang mga gamit ko. Biglang kumulo ang dugo ko. Binuksan ko ang pinto ng dorm at nakita kong may ilang kaklase na magkakasamang kumakain. At may isa silang kasamang hindi ko kilala. Pinalilibutan siya ng mga kaklase ko sa dorm. Sa kanilang mga sinasabi, nag-uunahan silang magpalakas sa kanya. Tapos, nakita ko rin ang kama ko, na may gamit na ng ibang tao. Sinong nagtapon ng mga gamit ko sa labas? So, ikaw pala si Fang Yu. Isang bobong estudyante, anong isinisigaw-sigaw mo dyan?